Eto na, napag-isip-isip na ba kayo kung ano yung interest nyo at pwede nyong gawing sideline o racket para mas gabayan tayo sa mga gustong magnegosyo pero yung hindi expertise yan o hindi alam kung paano magsisimula. Eto ko kasi talagang matagumpay na sila sa kanilang negosyo at nasa linya po natin para tulungan din tayo at gabayan tayo ngayong umagang ito po si Sir Chino San Diego, Chief Operating Officer ng What's Your Flan. Sir Chino, magandang umaga. Maraming salamat po sa pagkakataon. Hi po, ma'am. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa lahat na sumasabay ng inyong programa. Nako, thank you. Itong What's Your Flan, napakatagal na at ilang beses na rin talagang na-feature din po yung success story nyo na napakalaki na rin po. Kumbaga, nagsimula sa ideya, tapos ngayon, gano'n na ba kalaki? Marami na kayong mga branches at di ba franchise? Sama ba ako? Yes, ma'am. Tama po kayo. Bale, nag-umpisa po kami noong 2016. Ngayon ay nasa 735 franchises na po kami. Wow. Worldwide. Worldwide lang naman. Ang anong bansa na ba inabot ng flan nyo? What's your flan nyo? Right now, ma'am, we are already in 13 countries. So, nandyan ang USA, nandyan ang Dubai, nandyan ang Australia, nandyan ang so many. Alam mo, basta may Pilipino, meron. Yes, basta may Filipino. Yan talaga pinaka-target community natin, ma'am. Is to reach the Filipino community. Nakakatuwa. Teka muna, bago natin puntahan yan, dun muna tayo sa maliit. Baka naman pwede nyo kaming tulungan. Kasi ang dami ito kanina si teacher Maureen, nakasimula lang, 3 months pa lang siyang nagsimula. Kayo rin nagsimula rin kayo sa idea lang, sa maliit. Ngayon napakalaki na, biruin nyo. Pero ano ho ba? Siguro gabayan nyo ho kami, lalo na yung mga sinasabi na, naku, hindi ako business-minded pero gusto kong mag-sideline kasi kailangan ko rin naman ng extra kita syempre para sa pamilya ko. Paano ba? Siguro in simplest form, ano ho ba yung mga dapat kong isipin, dapat paghandaan, step-by-step guide, para magsimula ng maliit mo ng negosyo, Sir Chino? Ma'am, ang una ko pong ipapayo sa ating mga kababayan is dapat alamin nyo muna kung ano yung gusto ninyo. Okay. Yung gusto ninyo, doon nag-uumpisa po kasi lahat yan Para pagka start kayo magnegosyo, hindi po kayo mahihirapan kung paano to ibebenta, paano to iaalok sa mga tao kasi ikaw po mismo naiintindihan mo kung ano yung binibenta mo. Iyon. So, you have to start muna talaga doon sa passion at gusto mo. Okay, hindi yung uso lang. Hindi yung kasi mabenta to ngayon Kagaya dati, mabenta yung ube, cheese, pandesal. Lahat na lang nagbenta. Pero ikaw parang hindi mo naman siya kinakain, hindi mo naman siya hilig. Hindi yun maglalas. Tama yun? Tama? Kahit na mabenta siya, kung hindi mo hilig, hindi ka rin tatagal. Tama po yun. Okay, at hindi so mo talaga dapat siyang tututukan. Okay, so dapat hilig mo. Pangalawa po. Sige po. Ang second mo naman talaga dapat is you have to find out kung na-find out mo na yung hilig mo at sa tingin mong matatrabaho mo ito, kailangan pag-aralan mo ang market. Okay. Kung ito ba ay maraming may gusto at marami ring mahihilig kagaya mo. So yun po ang dapat natin pag-aralan sa pangalawa. So ano ba to? Dapat isipin mo na yung malapit sa komunidad mo. Kung saan lugar mo, dapat nabebenta mo ba? Sa lugar mo muna, yung gano'n? Sa pamilya mo? Ganun muna? Ma'am, sa lugar po kasi medyo mahirap na po yan. Kasi gaya po ngayon, nasa era na po tayo ng technology. So kahit saan lugar po kayo, pwede na kayo magnegosyo through online. Okay. So ang pinaka talagang dapat ma-establish natin is yung bang hilig ng tao. Kung ang hilig mo ba na napili mo na gusto mong ibenta o gusto mong gawin, ay marami rin po bang may gusto nito? Okay. Marami rin po bang may hilig nito? Okay. Doon mo po maiisip ngayon kung feasible po siya or possible po siya na maging business po ninyo. Okay. Kaakibat doon sa paksa na yun yung sa sinabi nyo, paano ko ngayon mariresearch na yun yung gusto ng mga tao? I'm sorry, ma'am. Paano ko malalaman na yun pala yung hilig ng mga tao? Ma'am, ano po yan kailangan mo, you have to do your own research, definitely. Okay. Gaya sa mga social media platforms natin, very diverse na po yan So, for example, mahilig ka sa pagmumotor, no? Okay. Marami tayong mga tao na mahilig sa pagmumotor. Ito po ba ay sa tingin mong magandang community para umpisahan ang business mo? At paano mo siya malalaman?
you can go ahead and go to your social medias, find out, tignan mo kung ano yung mga sinasabi ng tao, kung ano yung mga ayaw at gusto ng tao. Okay. At sa social media pa lang po, makakaumpisa na tayo ng negosyo. Tsaka marami na ngayon kasi, 'di ba, yung mga parang yung grupo, halimbawa yan, mga nagmumotor, meron silang sariling page. Yung sasali ka. Tapos doon mo malalaman yung pangangailangan. Uy, baka pwede ako dito Yung mga ganon. So maging Tama active ka po mo, naman. maging observer ka muna para malaman mo kung ano yung pwede mong pasukin sa interest mo. Yes, lagi ko nga po sinasabi, ma'am, you just need you need to learn Okay. before you can lead. So Okay. kailangan pag-aralan po muna natin lahat yan. Alright. Next step. Ang next step naman is execution. Siyempre, kailangan malaman natin kung paano mo to gagawin. Mm-mm. Doon muna tayo sa pagmumotor, no, as an example. So once na na-establish mo na yung pagre-research mo, nalaman mo na kung ano yung mga gusto ng tao na alam mo na, ay, gusto ko rin to. Yung gusto ng mga tao, gusto ko rin to eh. Mm-mm. Ngayon, paano ko sa pagkakakitaan? Now, ikaw, as a aspiring entrepreneur or businessman, kailangan medyo people's person ka, mahilig ka makipag-usapan, mahilig ka makipag-usap, you like to meet new people. Okay. And meeting new people in that industry will lead you into, finding the right supplier. Sino ba nagsusupply niyan? Magkano mo ba nakukuha at magkano mo siya pwedeng ibenta? Okay. So you have to build relationship with your future supplier and future customers as well. Yon. So, bawal mahiyain. Bawal po mahiyain. Ako, Kung gusto mo maging negosyante, yung iba, mahiyain ako eh. Ay nako, wala na mahiyain ngayon. Hindi ho pwede yun. Pagka nahihiya kayo, makakalimutan natin yung mga obligasyon natin pang araw-araw. So, hindi natin dapat unahin ng hiya. Dapat isipin mo muna yung mga obligasyon mo at yung pamilya mo na kailangan yon bago ka mahiya. O mawawala lahat ng hiya mo, no? Totoo po yun. Kasi lahat naman ng tao nagbibenta eh. Kasi ikaw nga ako, buyer ka eh. If you are a buyer buying whatever, ibig sabihin, may nagbenta. So, bakit ka mahihiyang magbenta? Hindi naman nakakahiya yung nagbenta sa'yo, di ba? Hindi naman Tama pangit po ang tingin mo sa kanya, di ba? Ito. Dapat lang siguro, bago ko makalimutan, kung ikaw din ang negosyante, na dapat lang din honest ka no? Honest, Right. yung sincere din, yung sincere ka sa binibenta mo, sincere ka sa serbisyo mo, babalik at babalikan ka eh. Tsaka parang hindi siya benta. Parang, Tama po yun. alam mo yun, meron kasi alam mo yung sinasabi ko, yung parang meron nagbebenta na alam mo na hard sell, lalong hindi ako bibili dito. Pero pag may nagbebenta na parang alam mong sincere siya na ito yung produkto, ito yung pros and cons, ikaw, anong pangangailangan mo? Tingin mo ba, gusto mo ba to? O may negative din tong side na produkto ko, pero nasa sayo kung gusto mo pa rin. Yung pag ganun pinresent sa akin, mas interesado ko eh, kaysa yung puro maganda lang yung binigay, parang hindi totoo, too good to be true. Tama po yun. Diba? Kaya doon po bumabalik yung number one process natin. Dapat alam at gusto mo yung binibenta mo para hindi ka nag-hard sell. Yon. Tsaka matalino mga tao, alam nila kung nag-hard sell ka lang. Yes. Diba? Yun. Siyempre, on top of that, madam, kailangan, alam mo yun, maliban dun sa hindi ka manloko ng tao, no? Dapat yung produkto na binibenta mo, talagang kung ano yung sinabi mo, di ba, it should overperform or yung overpromises. Mahirap kasi mag-overpromise ka tapos under-deliver ka. So, kailangan, kung gaano kaganda yung pagkaka-explain mo rin sa produktong binibenta mo, dapat pag nakuha nila, either ma-meet nila yung expectations na sinabi mo or higit Sobra pa. pa. Yun. O yan. Para babalik at babalikan ka. Yes. Meron pa po tayo. Kailangan natin sila. Yun. Kailangan kaibigan natin sila. Yes. Ano pa ho yung next? Well, after nyan, you have to build your community. No, people need to trust you because even ma'am, after all the social media and technology kinds of marketing, iba pa rin ang power ng word of mouth. Kasi ang word of mouth talaga nanggagaling yan sa isang tao na either kakilala mo o pinagkakatiwalaan mo. Okay. Pagka sinabi ng isang kaibigan mo na very close sa'yo na nako, hindi maganda kausap yan kasi masungit or may attitude, maniniwala ka agad tong friend kasi magkaibigan sila eh. So do not underestimate the power of word of mouth. So that is the number one thing that you need to take care of. Yun. Teka, ilang steps ba to? Naka-4 na po tayo. Actually, ma'am, ang steps naman kasi madami po yan eh. But again, it will always follow through. Kumbaga, by the process of doing it, talaga ikaw mismo as a business person, marirealize mo yan eh. Because once you
once we end all the steps, ang bottom line lang naman yan is you have to commit, no? If you decide to open a business, kahit gaano pa kaliit yan, kailangan committed ka. At kailangan maintindihan mo anong ibig sabihin ng commitment. Hindi yan dahil ngayon lang. Dahil pag commit yan, kailangan kumapit ka. Buo kumapit ka. Kasi pag di ka kumapit, malalaglag ka. Sir Chino, parang ang nakukuha ko dito, bago ka magsimula sa negosyo, kasi yung una, iniisip agad pera. Magkano ba puhunan ko? Magkano kikitain ko dyan kapag ganito yung puhunan ko? Parang pera agad yung iniisip. Pero sa inyo, parang ang inuna nyo is the mindset. Yung handa ba ako? Yung kilalanin ko muna yung market ko, yung produkto ko. Parang nandun ka muna sa tamang mindset tsaka yung puso mo bago ka mag-isip ng financial. Tama ba? Tama po yun, ma'am. Kasi ang financial, it will come next. Kasi kahit gaano pa kadami yung pera mo, ma'am, at marami kang pera na pwedeng ipuhunan, pero kung wala ka namang character na makabuild ng relationship sa mga tao, they will not support you. So, balik yung pera mo. Ang mga storya ng mga mahihirap na yumayaman, ma'am, totoo po lahat yan. It's really just a matter of diskarte. Paano mo sila pakikisamahan? Yung attitude mo, right mindset, yung goals mo, wag mong kakalimutan. Yung mga mahal mo sa buhay na ang reason mo para gawin to, wag mong kakalimutan. So, kasi pagka kinalimutan mo lahat yan at it naging all about the money, baka hulayoan kayo ng pera. Kasi hindi tama yung inyong puso din. Okay. So, pag na-figure out na yan ng isang tao, kasi gusto niya nga mag-silent, okay, tama na yung puso ko, tama na yung mindset ko, tama na yung mga ginawa kong hakbang para malaman ko at alam na niya kung ano yung gusto niya talagang produkto na ibenta. Ngayon, dun sa technical, sa finances, hindi siya magaling, hindi siya businessman eh. Paano ho ba yung technical nun? Paano yung pag-compute? Paano mo malalaman? Ano ba dapat ang tamang kita? Pag ganito ba ang puhunan, 100%? Sa 1,000 puhunan, dapat ba 2,000 ang kita ko? 100% ba? O dapat 50% ang kita? Paano kino-compute ba, dapat ba may ganong o depende sa produkto na binebenta mo? Dapat po may ganon eventually, pero pag nag-umpisa ka naman po ng product selling or ng business, talagang you have to look at the market. Kumbaga titignan mo yung market, kung ano ba talagang bentahan nito, sino ba ang pinakamura nagbebenta nito. So pag nakita mo na bakit ang mura naman niya binibenta nito, ngayon mapapaisip ka, saan naman niya kaya kinukuha to para makapag-presyo? Kumikita pa ba siya? Sobrang mura naman. Parang ganon. So lahat po yan, kailangan pag-aralan natin kasi kahit naman tayo gaano kabait, madam, pag talagang ang presyo mo is napakamahal kumpara sa iba at pareho lang ang produkto, syempre, tao lang tayo lahat. So, saan po tayo makakatipid? Doon po tayo pupunta. So, syempre, kailangan we have to be competitive when it comes to pricing. So, the relationship with your customers comes next. Kasi pagka masaya sila sa'yo, ang mura magbenta nito, tas quality pa ang produkto, maganda ang serbisyo, maganda ang aftermarket, which is very important. No, hindi tayo pwede yung pag nakabenta, kalimutan na natin si customer. Hindi po pwede yon. Kasi mauubusan po tayo ng customer. Kapag ganon, yung after sales nga, di ba, tinatawag nila. Opo. At yun ang binibili ng tao sa atin. Yung bang pagka nagkaroon tayo ng problema o nagkaroon tayo ng issue sa produkto, madali nila tayong kausapin at balikan. Kasi ang mga tao naman, ma'am, pagka napaliwanagan ng maayos yan, naiintindihan naman po nila yan eh. Huwag lang natin silang kakalimutan. Yun. Doon kasi yung sincerity nga, 'di ba? Doon pa rin papasok. Babalik ulit tayo doon sa una mong sa una mong binanggit. Talaga para magtuloy-tuloy yung negosyo. Paano mag-compute ng kita? Pag ganyan. Yes, ma'am. Susweldohan ko ba sarili ko sa isang linggo, sa 1,000 ko, 2,000 bumalik, yung 100 ba sa akin, pwede kong pambili ng lipstick, ganon? O dapat ipuhunan ko uli yun? Ang pag-compute natin ng kita, again, kailangan competitive pricing. So, pag-aralan ninyo magkano binibenta ng iba. Tapos, ang kita naman kasi, ma'am, kailangan yan makabenta ka ng volume bago mo ma-experience yung kita. So, paano mo ito gagawin? And in terms naman sa pagsasahod sa sarili, ako, for me, ma'am, hindi dapat yon. Kasi pag tinahuran mo ang sarili mo,
yun na lang ang magiging target mo. Kung nagsabi ka na, sa isang buwan, sasahuran ko ng 5,000 yung sarili ko. Pag na-achieve mo. Sa susunod na buwan, ang 5,000 na lang ang itatarget mo para lang masakuran ng sarili mo. So, doon po tayo na ngayon magkakatalo, no? Na yung mindset ng sinasahod versus sa pwede mo pang kitain. Kaya ka nga ako nag-business eh. Dahil let's say, pag sabihin na natin, ma'am, na you have bills na umaabot ng 50,000 a month. Okay? So, ang sinasahod mo bilang regular na empleyado ay nasa 15,000 lamang. So, kapos ka pa ng 35,000. Pag ikaw ay meron kang sarili mong negosyo at meron ka ng ibang binubunutan ng pera na kontrolado mo, ang 35,000 na kulang mo, kaya mong kitain ng isang araw. Wow, sana all. Bakit po nangyari yun, ma'am? Kasi paano? Source of income, di ba? Meron kang source of income na pwede mong kuhanan ng pera. So it's just a matter of ilang tao po ba ang dapat kong bentahan ng produkto ko para ma-achieve ko yung 35,000. Malalaman mo kasi yun eh. Yes. Versus pagka sumasahod ka, yung 35,000 na kulang mo, 2 months mo pa aantayin yun bago mo siya makuha. So, wala, mababahong ka sa utang. Eto, may bubunutan ka. Pag gusto mo bumili ng mamahaling lipstick, trabahuhin mo lang ng isang araw yan, mabibili mo mamayang hapon yan. Pero ito ho kasi yung sa, yung kumbaga maaaring sa mindset talaga ng isang negosyante, lalo na kung full time niya na, pero papaano kung, ako'y parang lang naman, yung ayokong bitawan kasi yung aking talagang main job yung pagiging empleyado. Sayang naman, dalang tagal ko ng empleyado. Kaya naman po. Pero ganito pa rin yung dapat na formula para maging successful sa sideline. Tama ba, Sir Gino? Tama po yun, ma'am. It's just a matter of time management. Kung anong oras naman ang pasok mo, di ba? Kontrolado mo naman ang oras mo, andun ka sa office, maganda rin yan kasi ang mga ka-opisina mo, pwede mo sila maging market. So, lumalaki ang market mo, nakakapagbenta ka sa kanila, natutulungan ka nila magbenta. So, hindi ho problema yun eh. Kasi gaya po sa amin sa What's Your Flan, marami po sa amin ng mga franchisee na mga empleyado pa rin po sila. Hindi ho nila binibitawan ng particular job. So, it's all about time management. And isa po yan sa mga bagay na tinuturo namin sa mga franchisees namin. Ito may nag-text na, speaking of franchisee, si Aina ko, sabi niya, nasan daw yung 700 plus? So, paano ba niya makahanap yun? Ayan na, nagtatanong na, baka mamaya merong sa ibang bansa to, baka pwede rin palang dalhin. Sige, Sir Gino, baka marami pang gustong magtanong at maaaring nagtuturo rin kayo, sa inyong mga franchisee how to be successful at talagang makatulong yung kanilang sideline sa kanilang mga pangangailangan. Saan po ba kayo makukontak, Sir Gino? Yeah, you can always visit us sa aming website, which is www.whatsyourflaninternational.com. And then you can also visit our Facebook pages, which is What's Your Flan-Main. And doon niyo po makikita lahat kung paano ang system namin, paano ang platform namin. And also to address yung pong nag-text sa atin, ma'am, yung 735 franchises natin, kami po ang pioneer at nag-umpisa ng home-based franchise system. So, ang mga branches po namin ay home-based po siya. Hindi po siya yung nakikita nyo sa mall. Hindi po siya yung nakikita nyo sa kalsada. So, home-based. So, yan talaga ang tinatawag na pang-sideline. Ayan na, meron kayong ideya kung paano ko magkaroon ng dagdag kita. Kamusta nyo kay Princess, ha, Sir Gino? Busy-busy kayo talaga. Opo, pasensya na po kayo at hindi po siya naka-attend. Ay, naku, okay lang yun. Maraming salamat. Marami kami natutunan ngayong umaga sa iyo. More power, Gino. Si Sir Chino. Maraming salamat po. Yes, Sir Chino San Diego po, Chief Operating Officer ng What's Your Flan, mga kapuso. Ay nako, ayan, nagkaroon na kayo ng ideya ha, mga kapuso, kung anong inyong interest, dun muna ang inyong pag-aralan. Sige, shoutout ako. Mabilisan si Ton.